Hello, good morning sa mga estudyante ko dyan, sa mga nalilito dun sa ating discussion about dun sa pagkuha ng mga components ng ating ng mga forces o mga vector. I-discuss ko ngayon para mas maliwanag, kasi yung iba nalilito kung sine or cosine yung gagamitin kung pagkukuhanin yung vertical component and yung horizontal component, so nalilito. So, ito ipapaliwanag ko na dapat ay yun nga dapat ay hindi natin sinasauli yung mga solution. So mali yung sasauluhin natin yung mga solution or solutions ng isang problem. So dapat alam natin kasi paano pagka nag-iba na yung angle natin ay di mali na So dapat ay alam natin kung paano ba nakuha yun, kung paano ba ginagamit at kung kailan gagamitin. So, madaming form yung ating vector. Pwedeng maging vector form, pwedeng polar form. So, yung given yung radius at saka yung theta o yung angle, yun yung polar form. And yung vector form naman, yan yung may mga I hat, J hat, and K hat. Yung discuss natin, yung diniscuss natin from our previous topic, So, ano pa ang pwede kapag given yung rise and run, yung slope ng ng vector natin, So, we are asking for the vertical component and the y component of that vector given, So, given yung slope, yung rise over run, So, unahin natin itong vector form. So, when we say vector form, from our previous discussion, so may mga I hat yan, J hat, and K hat. So madadagdagan niya ng K hat kapag merong in 3 dimension tayo. So itong example ko is 2 dimension lang, so hanggang J hat lang siya, And yung numerical coefficient for nakasama nung I hat ay yun yung ating magiging x component nung vector na yon. And then, yung numerical coefficient nung j hat naman, yun yung ating magiging y component noong or the vertical component nung vector na yon. So kapag dito kapag ang vector natin or sabihin natin yung force natin is in vector form, so kita na agad natin kung alin yung x and y component niya. So unlike doon kapag ang given sa problem ay yung angle, so magko-cosine at magsasine tayo doon. So depende kung paano ang orientation ng angle. So ipapakita ko yun mamaya, So unlike dito sa vector form, kita na agad yung a sub x and the b sub a sub y. So kita na agad. So ito yung example ko. Let's have an example, vector A and vector B. So, kahit ano yan, kung displacement man yan, kung force man yan, basta yan ay vector. Pero doon sa ating discussion last time ay about mga forces yon. So, sabihin na lang, imagine na lang natin na ano siya, na force, So, may force siya, vector A. So, in vector form siya. So, vector A is equals to 3i hat plus 4j hat. So, kung igagraph mo yan, ganito ang mangyayari yan. So, itong 3 na yan ay bibilang ka daw. I hat yan eh. So, x-axis to. Ito yung y. So, horizontal and vertical axis natin. So, yung 3 is bibilang ka ng tatlo. 1, 2, 3. 3 units from the origin to the positive x direction. Kasi positive 3 yun eh. Positive 3 I hat. So, meaning, dapat to the right. And then, 4j hat. So, ibig sabihin, positive 4, ibig sabihin yan ay tataas ka ng 4 na unit upward. So, meaning, ay 1, 2, 3, 4. So, tataas ka ng 4 na unit. So, ito yon. Yan yon. Yan. So, 4 na unit. 1, 2, 3, 4. So, 4 na unit. So, pinag-aralan naman natin yan last time. So, madali lang yan. So, alam nyo na yan.
diniscuss ko yan, mga una-unang topic yan, so kung paano i-graph yan. Basta yan, yung x component niya, yun yung 3, and the y component, yung 4. Kapag nag-negative, salungat lang dun sa ating assume positive axis. And yung ating b naman, yung vector b is negative 3 I hat. So, meaning to say, negative 3. So, yun yung x component nung b. X component nung vector b. So, negative 3 papuntang kaliwa. So, negative 3 kung nakikita nyo, ito siya. 1, 2, 3. So, ito yon, yung tapat na yon. And positive 4. So, tataas pa din siya. 1, 2, 3, 4. So, yan yon. Kaya positive 4. Ngayon, ang tanong dyan ay ano yung x component and the y component and also yung net force, kung sakaling force yung dalawang yan, A at B na yan, so ano yung f sub x, yung net force. Ito, kung makikita nyo, ito siya, ito yung tanong. F sub x, summation of f sub x, assuming rightward positive. So, nilagyan ko nito. Ito yung assumption natin. Yan. Ito. Assumption natin yan. Assuming rightward positive, summation of f sub x, or yung summation ng lahat ng forces with respect to the x axis, or the summation of all the x component ng ating force. And the summation of y component or the net force with respect to y, ito siya, with respect to y, assuming upward positive. So, yan ibig sabihin. Doon sa ating ginagamit sa mga PowerPoint natin, walang ganito, So, matik yon na ang assumption doon ay positive upward, And kapag naman may z-axis siya, ay di positive siya kapag along with the direction of the z-axis. Yan. Ito yung ating 3D natin eh. So, ganyan. Okay? So, paano pag yan ang tinatanong? So, madali lang. Since given, kita naman sa atin sa ating vector form yung mga x and y component nung bawat vector. So, paano kunin yung f sub x? So, summation ng f sub x, assuming rightward positive, ito yung formula. Yan siya. So, ang a sub x natin, so kitang-kita yung a sub x natin ay iyon. Yun siya. And also yung b sub x natin, alin yung b sub x natin? So, punta tayo sa vector b. Ito. Okay? So, kaya naging ganito yung equation. So, positive 3 plus negative 3. Kasi yung b sub x natin is to the left. To the left siya, To the left from the origin. And then, summing up. So, summation of f sub x is equal to 0. So, magsi-0 siya. 0 siya. So, meaning yung puwersa dito at puwersa dito, magkaparehas yung horizontal component, meaning magkahilahan sila. Magkahilahan. So, stable lang siya. Mag-i-stable siya with respect to x-axis. So, paano naman yung f sub y? So, f sub y, so ito lang din yung formula. So, ito yan ay galing lang dun sa ating mga previous topic na ang summation ng net force with respect to y-axis is equivalent to the summation of the y components of all the forces. Dito sa ating example, ang forces natin ay vector A, vector B lang. So, meaning A sub y at B sub y yung kukunin natin yung vector sum. Okay? And kitang-kita na yung A sub y natin, ito yon. So, nasa j hat siya. Kasi vertical component nung A natin, yan. So, ito yon. So, positive 4. And vertical component nung ating by, ito yon. So, madali, makikita na agad. So, hindi na kailangan ng sine and cosine diyan. So, kapag naka-vector form tayo, So, substitute lang natin. So, magiging 4 plus 4. Okay? So, makukuha nating net force with respect to y, or the summation of force with respect to the vertical axis assuming upward positive is equal to 8. Positive 8.
Okay? So ano naman yung vector form sum niyan, nung vector sum niyan, nung dalawang vector natin, yung vector A and vector B, assuming that na forces yan. So ganito. Ito yung lalabas. Okay, summation of net force is equals to 0 I hat plus 8J hat. Okay? Pero pag ang tanong ay magnitude, ano yung magnitude niyan? Ay di magpapatagoryan lang, theorem lang kayo nitong dalawa. So square root of 0 squared plus 8 squared. So iyon yung magiging F natin. Yun yung magnitude natin. Okay? Ayan. So next, paano naman kapag itong vector form na ito, na dalawang yan, ay i-convert natin sa polar form. Polar form, so kinalkyo ko na yan, ano po, equivalent yan dito. Yung vector A natin, na ito ay equivalent yan dito. Yan. Same lang din dun sa vector B, ano po. So, tingnan lang natin kung parehas yung magiging sagot natin ng mga net force and the vector sum kapag naka-polar form siya. Ano? So, dito kailangan na natin ng sine and cosine. So, pagaganahin na natin yung knowledge natin sa trigonometry. Ano po? So, yan. Kung igagraph natin polar form, yung vector A and vector B na yan. So, itong 5 na yan yung magnitude ng ating vector. And ito, magnitude din ng ating vector. Kapag sinabing magnitude, ay absolute value yan. So, walang negative and walang positive. Okay? And yung angle, ang symbol na ganyan, yan yung angle. Okay? With respect to the positive x-axis. Ano po? So, yan. Angle 53.13. So, nakita nyo naman. Nasa figure natin. Ito yung vector A natin. Ito yung vector A. And yung angle niya is what? Yun, 53.13 degrees. Okay? Tapos, yung angle na vector B naman, ito. Yan. 126.87 degree. Okay? So, ganun din yung tanong sa atin. Ang tanong sa atin, ito ulit. So, tingnan natin kung parehas yung sagot. Okay? So, paano kunin yan? Gamit yung ating trigonometry knowledge. Ano po? So, ganito. So, isa-isahin natin. Analyze natin muna kasi medyo nalilito pa tayo eh. No? So, isa-isahin natin. Kay vector A muna tayo tumingin. Dito. Yan. Diyan muna. Doon lang galing yan. Dito sa graph na to. Ayan o. Dito lang. Ito lang siya. In-isolate ko lang para mas madali nyong ma-visualize. Ano po? So, si vector A ay merong 53.13 degrees with respect to the positive x-axis. Ano po? So, nakikita nyo, 53.13 degrees. And, yung ating vector A, yung vector A natin yan, merong magnitude na A. Absolute value yan. Okay? So, A. And, ang tanong kasi sa atin is yung f sub x, yung summation ng f sub x and summation ng f sub y. Meaning, kailangan natin kunin yung x component and y component ng mga forces. Okay? So, paano kunin yung y component and x component ng mga forces? So, ganito. So, from trigonometry, so, alam natin na ang sine of theta or sine ng angle dito ay is equal to opposite. Opposite, ito yung opposite. Ibig sabihin ng opposite ay opposite side nitong angle na to. Hindi nakalapat dito sa angle na to. Yun yung opposite. Okay? And hypotenuse, yan yung mismong magnitude ng ating vector. Tandaan lagi nyo ha. Ang magnitude ng ating vector ay laging tatama saan? Sa hypotenuse. Hypotenuse, okay? Kasi lahat ng mga forces natin, kapag iginirap natin yan, makakaform tayo lagi ng right triangle. Okay? Right triangle. Kasi yung ating x, y, z component na yan, perpendicular yan to each other. Meaning, kung ano man ang i-drawing nyo dyan na straight line,
So, makaka-form tayo ng right triangle. Okay? So, naintindihan. So nag-stem naman kayo. Alam nyo na dapat yan na yung sine ng theta is equal to opposite over hypotenuse. Try ko po yan. Ano po? And also, yung ating cosine is equal to the adjacent. When we say adjacent side, ito yung side na kung saan, nakadikit or lapat doon sa ating angle na 53 degrees, 53.13 degrees. Okay? So, adjacent. And yung hypotenuse, yan pa din, yung magnitude ng ating vector. Okay? So, tandaan ulit. So, sine ng theta is equals to the opposite over hypotenuse. And cosine theta is equals to adjacent over hypotenuse. So, ngayon, paano kunin itong a sub y na ito? Ay, ito yung ating given. And itong a sub x, paano kunin ngayon yan? So, ang given ay ito at ito. Okay? Nakikita niyo yan, ano? So, meaning, i-apply lang natin to. Kung nakikita nyo, i-apply nyo lang. Sine ng 53.13 degrees, lagay doon sa theta, is equals to what? Opposite. Opposite over hypotenuse. Ayan. So, yan yan. And yung hypotenuse natin is yung magnitude ng vector A. Okay? So, paano kunin ngayon ito? Ay nasa numerator siya. Meaning, hypotenuse, imumultiply niyo siya ng sine of theta. Okay? So, para makuha itong opposite na yan, na which is vertical component yung AY. Okay? So, ganun lang yon. So, makukuha na natin yung A sub Y. So, check. Check si A sub Y. What about A sub X? So, paano makukuha yan? So, gagamitin natin yung relations ng cosine, which is adjacent over hypotenuse. Yung adjacent side, ito yon. Yung nakadikit dito sa 53 degrees. Ang ibig sabihin ng nakadikit, itong side na to, nakadikit doon, oh. Ito namang side na ito ay hindi nakadikit. So, opposite side yan. Kaya nga sinabing opposite eh. Opposite nitong nung angle na to, itong side na to. Okay? Yan. So, direct substitution lang ulit para makuha itong a sub x. Ilagay natin to. A sub x, lagay natin doon. Adjacent side siya eh. And then yung hypotenuse, ito lang yun, oh. Lagay natin doon. And yung theta, given siya. So, ilagay ulit natin. So, ang unknown na lang is yung adjacent, which is a sub x. Okay? So, cross-multiply lang. Ganun ulit. Hypotenuse is equals to hypotenuse multiplied by the cosine of theta, which is 53.13 degree. So, makukuha na natin. Ano po? So, huwag kayong malilito. Kasi yung iba, nalilito kung sine or cosine ba ang gagamitin. Okay? So, paano kapag hindi ito ang given? Hindi 53. Nandito na sa kabila. So, malilito na kayo. So, alternate angle yan ito eh. Itong angle na to. Okay? So, meaning, itong side na to ay hindi na siya opposite, hindi na siya opposite, hindi na siya magiging opposite, magiging adjacent na siya kasi yung angle na ito, yun na yung nakalapat eh. Okay? Yun na yung angle eh. So, hindi na yung 53.13 degrees. Hindi na ito. So, kaya yung iba nalilito eh. So, opposite eh ito. Opposite side nitong angle na to ay siyempre ito. Ito yung hindi nakalapat eh. Paano pagka nandito na yung angle? Okay? And ito yung angle na yan eh. So, alternating angle. So, geometry po yon. So, equal yung angle dito. Oh, let's say, hindi ito given. Ito yung given. So, northeast na ito given, theta. Equal man din to. Okay? So, ngayon, masusunod pa rin ba yung formula natin kanina? Na ang a sub y ay a sine ng theta. Okay? Oh, tignan natin. Kung ito yung angle, so, a sub y, so adjacent na siya, magiging adjacent na siya. So meaning, pasok na siya dito sa cosine. Okay? So direct substitution again. So kung adjacent nitong side na to, itong
ng angle na to, meaning ito ay pupunta dito sa adjacent na yan. And then, yung hypotenuse, same pa rin, dun pa din. Okay, hypotenuse. And then, cosine of theta. Ito na yon, hindi na itong 53.13 degrees. Okay? So, ipinapaliwanag ko lang para yung iba, hindi malito. So, meaning, yung adjacent side, AY na siya. AY is equal to hypotenuse times cosine of theta, which is yung theta na yun. Okay? So, hindi na to 53.13 degrees. So, nilagyan ko lang ng twist para mas yung iba hindi malito. Ano po? So, yung sine at cosine ay nakadepende kung nasaan yung ating angle. Ano? So, wag malilito. Ha? So, hindi po pwedeng sauluhin natin yung ating solution. So, dapat alam natin kung paano gamitin. Ano po? So, yun. Balik tayo dun sa problem. Kunin natin yung summation of f sub x, f sub y. Kunin natin kasi tinatanong yung ating vector sum ng dalawa. Okay? So, when we say vector sum, kapag forces ang pinag-uusapan, yun na yung ating net force. Okay? Or the resultant. Okay? So, yan. Kunin natin yung a sub y and a sub x. A sub y and a sub x. So, paano kunin? So, yun na yun. Kaya nagkaroon dito ng 5 cosine 53.13 degrees eh. Okay? Balik tayo dun sa, sa figure. Balik tayo ha. So, a sub x, kunin natin, ito yung tanong. So, a sub x, yun yung kanina. So, a sub x, adjacent nitong, adjacent side siya nitong angle na 53.13 degrees. Meaning, ang gagamitin natin ay itong trigonometric relation na yan. So, adjacent, lagay lang doon. So, yung hypotenuse is, yun na yung ating 5. Yun yung magnitude. And then, cosine 53.13 degrees. So, cross multiply lang. So, ang magiging sagot dyan ay 5 cosine 53.13 degree. Yun yung 4a sub x lang yun. 4a sub x lang yun. Kasi summation ng f sub x ang hinahanap natin. What about the b sub x? So, dun tayo naman titingin saan? Dito, sa kabila. Dun sa isang drawing. Dun sa isang sketch. Sa kabilang, sa, ano ba to? Sa isang quadrant. Ano? Sa second quadrant. Okay? So, ang magnitude ni vector B ay, kung makikita nyo, ayan yun o, 5. Okay? 5. So, 5 ang magnitude niya, meaning yung hypotenuse niya is 5. And then, given yung 53.13 ay nakuha lang natin yan saan? Kasi 126 ito, 126 degree, ito yon. Ito yung ating angle na ginamit. So, 180 minus 126, ay ito yon, which is 53.13 degrees also. Okay? So, yung b sub x natin ay ganun din sa ginawa natin dito sa kanina. Okay? So, b sub x is the adjacent side noong 53.13 degrees. So, itong b sub x na to, ilagay natin ulit doon. Kasi adjacent siya eh. And then yung hypotenuse, which is equal to 5, lagay natin doon. And then cosine nung angle na yon. Makukuha natin si b sub x, which is the adjacent side of 53.13 degrees. Okay? So, wag malilito. Ano po kapag ganyan na? So, yung b sub x natin, therefore, is equal to 5 cosine ng 53.13 degrees, which is ito. So, bakit nag-negative? Bakit nag-negative 5? Dahil, ang assumption natin is, kung nakikita nyo ito, assuming rightward positive. Okay? Dapat positive. Yung lahat ng papunta dito ay positive. And yung horizontal component nito ay since papunta yun dito, meaning yung horizontal component niya dito, nitong B ay papunta dito. So meaning nag-oppose siya dito sa assumption natin, kaya nag-negative. Okay? So sana naintindihan. Ngayon, kung nakuha na natin, so type lang natin sa calculator. Kung type natin sa calculator or kahit hindi na, parehas naman eh. So magma-minus yan. Equal to 0 ang magiging sagot dyan.
equal to 0. So, meaning kaparehas lang nung sagot natin dito sa kanina, which is in vector form siya. So, 0. Yung ating f sub x, tama. And yung ating f sub x kapag polar form ay 0 pa din. So, tama yung ating sagot. What about the vertical summation or the vertical summation of force assuming upward positive? So ganun lang ulit yan. So, b sub y naman yung hinahanap natin. So, meaning, b sub y is the opposite side of 53.13 degrees. Okay, natatandaan nyo yan ha. Di substitute lang natin dito. So, opposite side siya eh. And then yung 53.13 degrees, lagay natin doon. Yung hypotenuse, matic 5 yan. So, kukunin natin yung b sub y. Pag nakuha natin yan, na-substitute na natin, makukuha na natin yung b sub y, which is equal to 5 sine ng 53.13 degrees. 53.13 degrees. Ito yon. Okay? So, ito yon pala, sorry. So, b sub y pa lang tayo, dun tayo tumingin kanina, okay? So, b sub y. So, 5 sine ng 53.13 degrees. Ay, paano naman yung a sub y? Yung a sub y natin. So, ganun ulit. Yung a sub y ay ito. So, which is opposite side of 53.13 degrees. So, that's why, ilagay natin doon. Opposite side siya eh. So, sine ng 53.13 degrees and also the hypotenuse is 5. Magnitude 5. Hypotenuse, lagay natin doon. Meaning, yung a sub y is equal to the hypotenuse times sine of theta. So, kung isa-substitute natin, 5 sine ng 53.13 degrees, which is yung tamang sagot. Tama. Ito, yun o. So, itong A na yan yung 5. Ayan, 5 siya, magnitude. And yung B, yun yung ating, magnitude ng ating vector B. Vector B. So, kung ikakalkyo natin yan, i-type nyo sa calcu, ang lalabas dyan is 7.9999. Ibig sabihin yung ating degree, kasi ito, nung kinalkyo ko, i-change ko dito is in-round off ko lang. Ni-round off ko lang to 2 decimal places. Dapat yan ay may kadugtugtong pa para magsakto dun sa 8. So, ni-round off ko. Therefore, ang makukuha nating sagot ay 7.9999. So, approximately equal to 8. So, tama doon sa ating kanina. Ito yun, yung f sub y natin. So, tama. So, meaning, ay tama yung ating solution sa pagkuha ng mga x and y component kapag angle ang given. Okay? So, paano pa? So, wag malilito ha. Wag pong malilito dun sa opposite and adjacent. So, malilito kayo dun sa mga sine and cosine. Okay? So, paano naman kapag ang given ay rise and run or the slope? So, ito, ibang way naman to, pero ganun din dapat yung magiging sagot. So, ganun din yung given, yung vector A and B, ito pa din siya. Yan pa din yan. Ito pa din yan, yung vector A and vector B. Kaya lang, ang given this time ay yung slope or the rise and run. Ganyan yan. Yan o. Ganyan ilalagay nyo sa figure or makikita nyo sa figure kapag may problem na ganyan. So, ang target value natin again is the f sub x and f sub y. So, paano ulit yun? So, ganito siya. So, given yung slope. Okay? So, dito muna tayo tumingin sa vector A. So, which is magnitude 5 and 4, 3 ang kanyang slope. Ang rise niya is 4 and yung run niya ay 3. Okay? So, kapag ganyan, ay gagamit tayo ng trigonometry again. So, paano yun? Similar triangle kung tawagin. So, itong triangle na to ay yung maliit na triangle na yon. Okay, kung nakikita nyo, yung maliit na triangle na yan, imagine nyo, yung triangle na yan. So, nilagay ko lang na A at B, A, B, C, yung mga sides. Ibig sabihin, kahit anong ilagay ko dyan, kahit anong ilagay natin dyan, kahit anong slope. So, nilagyan ko lang ng ganyan. Ano po?
So, ito yung maliit na triangle na ito. Ito siya. So, A, B, C. And alin pa? Kasi pag sinabing similar triangle, dapat dalawa yung triangle natin na isi-similar natin. So, yung triangle na maliit na yan and yung malaking triangle na to. Yan. Which is, ito na siya. Okay? So, na-imagine nyo? So, yung triangle na maliit na yan ay equal sa ratio ng bawat sides ng malaking yan. Okay? So, kahit pa yung nanditong yan, triangle na yan. Okay, kahit saan dyan. Basta equal yung ratio nila, similar triangle yan. Okay? So, maliit na triangle is equal to maliit na triangle. Yung relationship ng bawat sides nito is equal to the relationship ng bawat side nito. Okay? So, tingnan nyo. So, si B over C, ratio nito ni B and dito si hypotenuse, yan siya, di ba? Yan yung malaki. Is equal to the ratio of the small letter B dito over itong hypotenuse. Okay? Yan o. So, equal yan. So, parang ganito yan. Kung ito ay yung, para maunawaan nyo, yung 4 over 8, 4 over 8, kung isi-simplify nyo pa yung 4 over 8, ano yon? Di ba 1 half yon? 1 half. So, kung itatype nyo sa calcul yung 4 over 8, ang lalabas na sagot is 0.5, tama? Also, kung itatype nyo sa calcul yung 1 over 2, so, ang lalabas ulit na sagot is 0.5 pa rin. Meaning, equal yung ratio nila. Okay? So, similar triangle yung concept kapag ganon. Ano po? So, yung ratio ng bawat sides correspondingly dun sa ratio ng sides nung isang triangle ay equal. Okay? So, next is yung A over C. Kasi ang target value natin is yung vertical and horizontal component. Ito at ito. Okay? Yun siya. So, inilagay na natin sa equation. B over C, malaki. And yung maliit na triangle, ito siya. Ito yon. So, B, which is ito, and over C maliit, yan yon. So, equal yan. Kahit ano pang gawin nyo, pag balibaligtarin nyo, equal yan. And, alin pa? Yung A over C. A over C, ito siya. A over C. And yung maliit na triangle, which is ito, A over C maliit. Equal pa din siya. Okay? Equal. Sabi ko nga, 4 over 8 is equal to 1 over 2. Okay? Ganon. And kung matatandaan nyo, ito ay parang yung sine na din siya. Sine of theta. Ito ang given. Ito yung angle niya. Okay? Pag sinunod natin is equal to sine. Sine of theta yan. Opposite over hypotenuse. And ito naman is equal to cosine. But this time, walang given na angle eh. Hindi given. Pwede naman na sine at cosine na gamitin nyo. Hindi ko kunin nyo ulit yung angle dito. So, 4 over 3 are tangent yon. Makukuha nyo. Pero para hindi na kung nyo nakuhanin, irekta nyo na agad dun sa ratio. Ratio ng sine and cosine. Ratio ng sine is the opposite over hypotenuse, and the cosine, ratio ng cosine is equal to adjacent over hypotenuse. Okay? So, para hindi na kami pakahirap, ito na lang ang gamitin nyo. Yan, yung B over C and A over C na yan, yan na lang gamitin nyo. Kasi ang target value natin ay ito and ito. Okay? Yan. Itong vertical and horizontal. Okay. So, unahin natin. Gawin natin yan ha. F sub x. Ito. Summation of F sub x. Yan. F sub x with respect, summation of F sub x or the force with respect to axis, assuming rightward to the right positive. Ano po? So, nakikita nyo yung symbol is equals to A sub x, and B sub x. So, paano kunin yung A sub x? Ayan. Ilagay natin dito ngayon yung ating
Since ito yan, yung malaking triangle na yan, ito siya. So, ilagay natin ngayon. Ito yung a sub x natin sa baba. And ito yung a sub y. A sub y. Okay? A sub x and a sub y. Okay? So, ang target natin value ay itong may bilog na to, a sub x, which is ito. Okay? So, a sub x, ito na yun. Lagay natin doon. A sub x over c. Ang value ng c, yun yung magnitude ng ating force, which is 5. 5 siya. Okay? So, 5. Ax over 5 times yung maliit na triangle. Ito. Yan. Which is 3, yung a natin is 3 and the hypotenuse is 5. So, paano kunin nga pala yung hypotenuse nito? So, 3 squared plus 4 squared is squared the answer. Makukuha nyo dyan ay 5. Okay? So, meaning yung hypotenuse ng maliit na triangle is 5. Okay? So, 5. So, balik tayo. So, a sub x to, a sub x, and a sub y to. Ito yung ating 5, magnitude na 5. Also, equal din dito. Nagkataon lang po yan na nag-equal siya 3, 4, 5, ano? So, pwedeng ito ay maiba, ano? Yung itong value ng ating magnitude ng ating force, ano? So, nagkataon lang na magkaparehas. Okay? 3, 4, 5. So, a sub x, yung a sub x natin, yan yung ilalagay natin dito. Over 5. And itong a over c na yan, ay galing dun sa maliit na triangle na to. Okay? So, yung a dyan is 3 over 5. Okay? Meaning, para makuha itong value ng a sub x, ito yon. So, cross multiply natin. Cross multiply. So, magiging sagot dyan ay, nakikita nyo, yun na, 5 times 3 over 5. Okay? Yan yung x component ni a. Okay? So, how about the x component ni b naman? Ni b, yan. Tingnan nyo naman dito si b. Yan, si b. So, ganun ulit. So, x component, ito yung y component niya, by. Ito yung by niya. And yung x component ni b, ito yon. So, b sub x to. Ito, b sub y. Okay? So, ang target value natin is b sub x. So, alin yung b sub x dyan? Doon sa malaking triangle, balik tayo. Isipin na lang natin na talipa. So, pabalik ng sulat. So, b sub x, ito yon, yung mga nasa baba. Okay, b sub x. And yung hypotenuse is 5 again. So, meaning, lalagay ulit natin dito sa formulang yan. Over 5. And then, yung a over c, so this time ay itong triangle na yun, which is also equal to the first slope natin. Nagkataon lang din na equal, ano po? So, 3 over 5 again. So, vector yan. So, may rightward positive tayo. Nag-assumption tayo. Ang horizontal component ni B is what? Papuntang negative x-axis. That's why negative yung ating b sub x. Okay? So, yon. So, type natin sa calcio. Ito. So, kahit naman hindi i-type, kitang-kita natin na 0 ang sagot dyan. 0. So, meaning, kaparehas kung manonotice nyo, kaparehas dito sa f sub x kasi ito din naman yung nilipat lang natin ng form, di ba? Kaparehas lang din. So, f sub x, 0 din dito sa vector form. Ano po? Sa polar form, 0 din yung kanyang f sub x. So, tama. So, how about the f sub y? Check natin. Tingnan natin kung tatama rin ba. Okay? So, summation ng f sub y, assuming upward positive is equal to a sub y, the y component of a, and the y component of b. So, paano kunin yan? Similar triangle lang ulit. Maliit na triangle. Okay? And malaking triangle, which is itong triangle na to. Yung buo. Okay? Okay? So, paano gawin yan? Yung a sub y, so, kunin natin. So, yung a sub y natin, ito yan.
A sub y, okay? Ito, yan yung A sub y natin. So, A sub y over C. So, ito yon. A sub y over C. Lagay natin dyan. Okay? Over 5. Tama? And yung B natin, is equal to maliit na triangle. Ito yung dapat. So, ang B dito, yun o. 4. 4 over, which is 5. 5 ito 5. Okay? So, kaya, ito siya, kung nakikita nyo. So, tama. Cross multiply, 5 times the quantity of 4 over 5. Okay? Yan. Plus, yung vertical component ni B. So, ganun ulit. Ito yung vertical component. Ito yung B sub y. Ito yung B sub y. Ito yung B sub y over yung magnitude na 5. Ito yun. So, B sub y natin is over 5. Yan. So, ito siya. Ito yan. So, B sub y, ito yon, over 5 is equal to what? 4 over 5. Kasi yung maliit na triangle na yon. Okay? 4 over 5. So, kaya nagkaroon ng 5 times the quantity of 4 over 5 dyan. Cross multiply again. So, yan ang mangyayari dyan. Okay? And then yung A sub y, so ganun ulit. Maliit na triangle. So, yun na. Nakuha na natin pala. So, yun na. Type lang natin sa calcu. Makukuha nating sagot dyan is 8. Also 8. Kaparehas nung sagot natin kanina. So, meaning tama yung ating solution. Tama. Ngayon, ano ang technique para hindi malito sa mga ganito? Sa mga ganyan. Anong technique? Ang technique dyan, para mas madali yung matandaan ay, alamin nyo lang kung kapag vertical component, ang tanong, ano ba ang vertical dito? Diba ito? Yung 4. Tapos, i-over nyo lang nung hypotenuse niya, which is 5. 4 over 5. 4 over 5. Then, i-multiply nyo lang kung ano yung value nung magnitude nun. Okay, which is 5. Kapag, kapag vertical component, yung B sub y ang tanong. The A sub y. Okay, A sub y, nasa A tayo. Okay? So, kapag horizontal component naman, ay di titingnan nyo lang kung alin yung horizontal na slope dito, which is 3. Yan yung horizontal 3. I-over nyo lang dun sa hypotenuse ng maliit ng triangle na yan. So, 3 over 5, multiply lang dun saan? Sa magnitude ng ating force, which is 5. Okay? So, madali lang. So, yun. Ganun ang way para kapag ang given ay rest overrun or the slope. So, next is paano naman kapag 3-dimensional tayo, 3D. So, ganun lang din dito. Ganun lang din yung concept sa paggamit nito. Similar triangle siya kapag 2D. So, kapag naman 3D ay similar solid kung tawagin natin. Similar solid. Okay? So, let's say we have a force P. So, vector P. So, ganyan yung orientation. So, positive 2 to the positive x-axis. Okay? Positive x-axis. And negative 1 with respect to the z-axis. So, papabalik doon. Okay? So, negative 1. Ayan siya. And then, tataas siya. So, y-axis to. Tataas siya ng 1 unit. So, yan yung, kung baga sa dito, ayan yung slope natin. Yan yung slope natin. Pagdating dito sa 3D, ito yung magiging pinaka-reference dimension natin ng ating solid. So, ngayon, may value yung ating force. Yan, 20 Newton. So, ang tanong dyan, paano kunin yung P sub X, P sub Y, and P sub C? Okay? So, ganito. Ganun lang ulit yan. Ganun lang ulit sa kanina. So, iti-treat natin na itong maliit na to, ito yung pinaka-slope niya So, kukunin natin yung mga dimension niyan. So, paano kunin yan? So, given naman, nakuha na yan. Ang kailangan target value lang natin dito ay ito. Okay? So, paano makuha itong square root of 6 na yan? So, distance formula. Square root of 2 squared plus 1 squared
plus the quantity negative 1 squared, square root the answer. Makukuha nyo yung square root of 6 na yan. Okay? Yan yung hypotenuse kumbaga. Kaya lang solid itong pinag-uusapan natin kasi 3D. Okay? Ayan. So nakuha nyo na yan. So mai-relate na natin yung relationship or yung ratio nitong bawat sides na to over dito is equal to the ratio nung, di ba itong maliit na yan, yung may shade. Tapos yung malaki, yung malaki, ito. Yan. Similar dito sa maliit na yan. Okay? So, yung ratio nito, okay, na-imagine nyo, yung ratio nito, ng bawat sides na to, over dito, okay? Let's say 1 over square root of 6, okay, is equal to py over what? Over p. Okay, py over p. So, equal yan. 1 over 6 is equals to py over p. Ito over ito is equal to ito over ito. Okay? Na-imagine nyo? Similar triangle or similar solid siya. Okay? And then yung ito over ito, yan, P. PZ over P is equal to ito over itong maliit na yan. Okay? So, ganun lang yan. Alin pa? Alin pa? So, ito over ito, itong maliit na to, sorry ulit, itong 2 over itong square root of 6 is equal to ito, px over yung p. Okay? So, na-imagine nyo? So, napakadali lang nito, basta matandaan nyo lang yung pattern. Okay? So, yan. Ganyan yung mangyayari. Okay? Similar solid relations. Okay? So, ang tanong natin is px, py, and pc. The x component of p, the y component of p, the z component of p. So, paano yun? Yun na yun. Pinaliwanag ko na kanina. So, px over p, saan yan? Balik tayo dito. Px, which is itong distance na to, over p, yan, over p, is, yan yun. Nandito yung sa kabila, yan, px over p is equal to the ratio nitong maliit, 2 over ito. Okay? Over 6. So, yan na yan. Then, to find the value of p sub x, cross multiply lang. So, magiging ganito na siya. Px is equals to 2 square root, the quantity of 2 over square root of 6 times p. Okay? Same is true with py and pc. Ganun ulit. So, py over ito, tama, is equal to 1 over square root of 6. So, kaya, nagkaganyan yan. Okay? Then, cross multiply again, ganun ulit yung lalabas. So, same lang din dito sa, sa p sub c, kung paano kunin ang p sub c. And, caution lang, dapat ay kasali yung negative 1. Okay? Kasali yung negative 1. Kasi tayo ay force ito. So, vector siya, may magnitude and direction niya. Okay? So, negative 1. Okay? Pero pag magnitude lang yung tinatanong, ay absolute value lang. Ano po? So, yan. So, itong distance na to, over ito, itong distance na to, over ito, is equals to, itong distance na to, over ito. Actually, hindi siya distance, magnitude, ano po. Yan. So, kaya, dito ay nagkaganyan. Okay? PZ over P is equals to negative 1 over square root of 6. So, cross multiply again, magiging ganito yan. Okay? So, technique ulit kung paano mas madali na hindi kayo malilito. Ano po? So, kapag px ang tinatanong with respect to dito, yan yung hinahanap. So, px agad is equals to, kunin nyo agad ito, 2, yung kapantay nito, yung parallel, 2 over ito. So, 2 over square root of 6 times what? Yung mismong p. So, kagaya ng similar triangle kanina. This time, similar solid naman. Times natin yung p, which is 20 Newton. Okay? Same lang din dito yan.
Yan o. Kaysa magsusulat pa kayo ng ganto-ganto. Okay? So, dito lang din kinuha yan. Okay, ganun lang din. Okay? So, yun. Ganun po, para hindi po malito. Ano po? So, salamat. So, see you next video.